Sinasabi ng marami na palaging nangyayari ang mga masasamang bagay sa mabubuting tao. At para sa ilan ay parang totoo naman dahil tila ganon ang nangyayari sa karamihan sa mga kaso o malalagim na insidente. At wala pong pinagkaiba ang kaso ating tatalakayin ngayon. Ang 20 years old na si Sadiq ay isa ring mabuting tao, matapat at masipag. Pero sa kasamaang palad, ang katapatan niyang ito ang magiging dahilan ng kanyang pagkawala sa pinakakarumal-dumal na paraan. Ang 20 anyos na si Shibli Sadiq Ridoy o mas kilala sa tawag na Sadiq ay ipinanganak sa Chittagong City sa Bangladesh, ang isa sa pinakalumang daungan ng dagat sa buong mundo na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin sa loob ng maraming siklo. Isinilang si Sadiq sa napakahirap na pamilya. Isang truck driver ang kanyang amang si MD Safiq at simpleng may bahay lang ang kanyang inang si Nahid Akhtar. Nag-iisang anak lang din siya ng kanyang mga magulang. Mula pagkabata ay hilig na talaga niyang mag-aral at may napakatayog na pangarap para sa hinaharap. Kaya para matupad ang mga pangarap na yon, nagsimula siyang magtrabaho sa isang manukan sa murang edad. Sa liit kasi ng perang kinikita ng kanyang ama, halos kulang pa to para sa pang-araw-araw na pangangailangan nila sa bahay. Kaya't nagsimulang magtrabaho si Sadiq sa isang manukan sa lugar nila para may pangtustos siya sa kanyang kolehiyo. Bagamat nagsimulang magtrabaho si Sadiq sa murang edad, mabilis din naman siyang naging bihasa sa kanyang mga tungkulin. At dahil sa husay niya rito, prinomote siya ng may-ari. Mula sa pagiging regular na trabahador ay naging tagapamahala. Kahit pa man naging mataas na ang kanyang posisyon, walang bahid ng pagmamataas si Sadiq. Patuloy niyang pinagbuti at nagsipag pa ng husto sa kanyang trabaho at di nga nagtagal nakapag-ipon siya ng perang pangtustos sa kolehiyo. Nagkaroon din siya ng ilang mga kaibigan sa farm at lahat sila ay mas matanda ng 5 hanggang 6 na taon kay Sadiq. Pero iginagalang pa rin nila ang binata at nagtrabaho sa ilalim ng kanyang pamamahala. Dahil hindi pa siya tapos sa pag-aaral at seryoso rin sa kanyang trabaho, bilang tagapamahala, sinisiguro niya ring nagtatrabaho ng maayos at tapat ang kanyang mga kasamahan habang naka-duty. Gayunpaman kung minsan, dahil sa katapatan niyang ito, nagkakaroon ng mga salungatan sa pagitan niya at ng iba pang mga nagtatrabaho sa manukan. Pero hindi naman ganun kaseryoso at nare-resolve din kaagad sa loob pa lang ng farm. Bukod sa kanyang trabaho at pag-aaral, wala din namang ibang pinagkakaabalahan si Sadiq. Kaya naman kung meron siyang mga biglaang trabaho sa manukan, mabilis niya rin itong napapangasiwaan ng maayos at laging nakakauwi sa oras bago pa tuluyang dumilim. Umaga ng August 28, 2023, tulad ng ibang araw pumasok si Sadiq sa trabaho. Pero sa araw na yon, hindi siya nakauwi sa oras. Noong una, naisip ng kanyang mga magulang na tiyak na naatasan si Sadiq ng ilang mahalagang gawain sa manukan. Pero habang lumilipas ang oras, mas lalong nababalisa ang kanyang mga magulang. Kaya naman, sa pagitan ng alas 11 at alas 12 ng gabing yun, 2 o 3 beses na siyang tinatawagan ng kanyang mga magulang. Pero walang sagot mula sa binata, isang bagay na hindi pa nangyari noon. Gayunpaman nanatili pa rin positibo ang mag-asawa. Lumipas ang gabi habang naghihintay, hindi pa rin umuuwi si Sadiq. Kinaumagahan, sinubukang tawagang muli ng mag-asawa ang anak, pero hanggang sa mga oras na yon, hindi pa rin to sumasagot. Bukod dito, sinubukan na rin ng mag-asawang tawagan ng may-ari ng manukan, kaya lang maging ito man ay hindi rin makontak. Ngayon, nag-iikot na ang mga magulang ni Sadiq sa kanilang kapitbahayan at nagtatanong-tanong sa mga taong nakatira malapit sa manukan kung may nakakaalam ba sa kanila o nakapansin kung nasaan ang kanilang anak. Pero walang may alam kung nasaan si Sadiq. Dahil dito, nagsimula ng mag-alala ng husto ang mag-asawa. Sa kabila ng pag-aalalang to, umaga ng August 29, nakatanggap sila ng tawag mula sa numero ni Sadiq. Nang makita, medyo kumaan naman ang pakiramdam ng kanyang mga magulang. Gayunpaman sa sandaling nasagot na nila ang tawag, naramdaman nilang parang natataranta si Sadiq. Pagkatapos nun, sinabi nito sa kanyang ina na may dumukot sa kanya. At 12 oras na siyang nasa loob ng kotse. Binugbog umano siya ng husto ng mga taong dumukot sa kanya. Nagtatago siya ngayon kaya nagawa niyang makatawag. Pero biglang naputol ang pag-uusap ng mag-ina. Ngayon, alam na ng mag-asawa na dinukot pala ang kanilang anak at nasa delikadong sitwasyon.
Ang mga dumukot mismo ang pumutol sa tawag ni Sadiq sa kanyang ina. Labis ang pag-aalala ng mag-asawa para sa nag-iisa nilang anak. Dahil dito, muling tinawagan ni Nahid ang numero ng anak pero hindi na sinasagot ang tawag. Pupunta na sana sa himpilan ng pulisya ang mag-asawa para iulat na may dumukot sa kanilang anak nang makatanggap ang ginang ng tawag mula sa numero ng kanyang anak. Pero sa pagkakataong to, hindi na ang anak, kundi ibang tao na ang nagsasalita sa kabilang linya. Sinabi nitong dinukot nila si Sadiq at kung gusto nilang walang masamang mangyari dito, huwag na silang tumawag ulit. Saka sinabi nito sa ginang na kung gusto nilang mapanatiling buhay si Sadiq, kailangan nilang magbigay ng 1.5 million taka o mga nasa mahigit 770,000 pesos. Ang taka ay ang pera ng Bangladesh. Ibibigay nila ang mga detalye kung kailan at kung saan ihahatid ang pera sa susunod nilang tawag. Pero dahil sa mahirap lang ang pamilya ni Sadiq, niwala man lang silang kahit 1 lakh taka. Kaya lang dahil sa nakasalalay dito ang buhay ng kanilang nag-iisang anak, nagsimulang maghanap ng pera ang mag-asawa. At sa sumunod na 3 araw, inilabas nila ang lahat ng pinaghirapan nilang nalikom na pera. Humingi sila ng tulong sa lahat ng kanilang mga kamag-anak at mga kapitbahay. Pero mula August 28 to August 31, hindi man lang sila nakaipon kahit 2 lakh taka. 1.5 milyong taka pa kaya sa loob lang ng 3 araw na to? At nung araw na yon ng August 31, muling tumawag ang mga dumukot kay Sadiq sa mag-asawa para kunin na ang pera. Pero direktang sinabi ng mga magulang ni Sadiq sa kanila na hindi talaga nila kayang makakuha ng ganong kalaking halaga ng pera. Matapos tong marinig, nakipagkompromiso na rin ang mga dumukot sa mga magulang ni Sadiq at sinabing magbigay na lang sila ng 2 lakh taka o mahigit 100,000 pesos at pakakawalan na nila si Sadiq. Hindi naman talaga to karaniwang gawain ng mga dumukot, pero nang makita nila ang sitwasyon, parang alam na nila ang kalagayang pinansyal ng pamilya ni Sadiq. Pero kahit binabana ng mga dumukot ang perang pambayad para pakawalan ng binata, sinabi pa rin ng mga magulang nitong mahirap pa rin sa kanila na makahagilap ng ganong kalaking pera. At bilang tugon, sinabi naman ng mga dumukot sa mag-asawa na kung hindi pa rin nila maibibigay ang buong 2 lakh taka o mahigit 100,000 pesos, ililigpit na lang nila si Sadiq. Nang marinig to, nagsumamo ang mag-asawa na huwag saktan ang kanilang anak at humingi ng 4 na araw pang palugit para makalikom ng 2 lakh taka. Ngayon, nanghiram na rin ng pera ang mga magulang ni Sadiq sa mga may-ari ng tindahan sa kanilang lugar para makumpleto ang natitirang kulang na pera. Naunawaan naman ng ilang tao ang pagpipilit ng mag-asawa at nagpahiram sa kanila ng pera, pero hindi talaga sila pinautang ng iba. Gayunpaman, matapos magmakaawa sa kung saan-saang kakilala, sa wakas ay nagawa ng mag-asawang makumpleto ang perang hinihingi ng mga salarin sa loob ng 3 araw. Ngayon, hinihintay na lang nilang tumawag ang mga to para kunin ang pera. September 4 ng hapon, tumawag ang mga dumukot at sinabihan ang tatay ni Sadiq na dalhin ang pera sa Bandarban District. Saka nagbantan na kung magsusumbong sila sa mga pulis, tatapusin nila si Sadiq. At sa kagustuhang mailigtas ang buhay ng anak, hindi sila nakipagsapalarang magsumbong sa himpilan at dumiretso na sa lokasyon para ihatid ang hinihinging pera. Doon naghintay sandali ang tatay ni Sadiq at di nagtagal, dumating naman ang 2 lalaking nagtakip ng mga mukha na tanging mata na lang ang makikita. Hindi nila gaanong kinausap ang tatay ng binata, kinuha lang talaga ng mga to ang pera sa kanya. Gayunpaman, habang papaalis, tiniyak ng 2 dumukot sa tatay ni Sadiq na mas mauuna pang makauwi ng bahay ang anak nito kaysa sa kanya. Nang marinig yun, lubos na naginhawaan ang tatay ni Sadiq at nagmamadaling umuwi. Pero nang makarating, nalaman niyang wala pa rin ang kanyang anak. Tinanong niya ang kanyang asawa kung nakauwi na ba si Sadiq. Naguguluhan namang humindi ang ginang. Kasunod nito, sinabi ng tatay ni Sadiq sa kanyang asawa ang lahat ng nangyari. Matapos marinig ang kwento, lalong nabalisa ang ginang. Parehong naghintay ang mag-asawa sa labas ng pintuan ng kanilang tahanan hanggang gabi. Umaasang darating ang anak nilang si Sadiq, pero mag-uumaga na lang ni anino ng kanilang anak ay wala. Lumipas na ang gabi, nawalan na ng pag-asa ang mga magulang ng binata at pareho na ngayong umiiyak. Pinayuhan na rin sila ng kanilang mga kamag-anak
Naiulat na sa himpilan ng pulisya ang pagkawala ng binata. Nung una, takot din ang tatay ni Sadiq dahil binalaan sila ng mga salarin na kapag subukan nilang magsumbong sa kapulisan, tatapusin nila si Sadiq. Pero no September 7, tinawagan ng tatay ni Sadiq ang numero ng kanyang anak kahit pa man ipinagbawal ito ng mga dumukot, kaya lang hindi na to nagri-ring. Mula August 28 hanggang September 7, 10 araw nang nawawala si Sadiq, kaya mas naging komplikado na ngayon ang mga bagay. Gabi ng September 7, nagpasya na ang tatay ni Sadiq na pumunta na sa himpilan ng pulisya. At doon isinalaysay niya sa mga pulis ang lahat ng nangyari sa nakalipas na 10 araw. Sobrang nagalit ang mga pulis sa mga magulang ni Sadiq dahil hindi agad nila iniulat ang insidente. Pero nang sabihin ng mag-asawa ang banta ng mga dumukot sa anak, naintindihan naman ng mga pulis ang masalimuot na pinagdaanan ng mag-asawa sa gayong kahirap na sitwasyon. Pagkatapos nito, mabilis na bumuo ng pangkat ang mga pulis para sa paghahanap sa binata at mabilis na sinimulan ang kanilang operasyon. Sa pagsisiyasat, inalam muna ng mga pulis ang tungkol sa ugali ni Sadiq sa pinapasukan nitong kolehiyo, ang tungkol sa kanyang mga kaibigan at kung paano siya nakikisama sa kanyang pamilya. Nalaman sa investigasyon na isang mabuting anak si Sadiq, walang naging kasamaan ng loob at hindi nakipag-away kanino man. Pero sa investigasyon, naalala ng nanay ng binata nung minsang sinabi sa kanya ng anak ang tungkol sa naging away nila ng kanyang 6 na kasamahan sa Manukan. Nang marinig to, agad na hinanap ng mga pulis ang mga kasamahang nakaaway ni Sadiq. Hindi na sila nag-aksaya pa ng panahon, mabilis silang tumungo sa Manukan at naaabutan naman nila doon ang 6 na mga nagtatrabahong trabahador. Isa-isa naman silang sumailalim sa pagtatanong. Sa paon ng investigasyon, sinubukan nilang patunayan ang kanilang pagiging inosente. Pero sa huli dahil na rin sa panggigipit ng mga pulis, 4 sa 6 ang umamin sa nagawa nilang kasalanan. Ang 4 na to ay sina Omong Ching Marma, Suwijing Mong Marma, Ang Sumong Marma at Ukiat May Marma. Agad na inaresto ng mga pulis ang 4 na to sa kasong pagdukot. Pero wala pa rin nakakaalam sa pagkakakilanlan ng 2 pa nilang mga kasabwat. Sa investigasyon, tinanong silang 4 na mga pulis kung nasaan ang binata, pero wala ni isa sa kanila ang nagbitaw ng kahit isang salita. Gayunpaman, pagkatapos makulong at sumailalim sa ilang araw ng labis na pagpapahirap ng mga pulis, nagsalita na rin ang 4 na suspitsado at sinabi na rin pati ang tungkol sa 2 pa nilang mga kasabwat. September 11, isinalaysay nila kung ano ang nangyari nung gabi ng August 28. Nung papauwi na si Sadiq, dinukot nila to para maghiganti. Ang plano ay dudukutin ng binata, bubugbugin at pagkatapos ay manghihingi ng pera sa kanyang mga magulang, kapalit ng pagpapalaya sa kanya. Nung una sabi nila, umayon naman ang lahat sa plano at kukunin na lang nila ang pera. Pero nung panahong yun, di sinasadyang makita ni Sadiq ang mukha ng 2 sa kanila. Kaya naman dahil dito, naisipan na lang nilang tapusin ang binata. Dahil pag pinakawalan pa nila si Sadiq, malaki ang posibilidad na magsumbong to sa mga pulis at siguradong mahuhuli sila at makukulong. Kaya kumuha sila ng kutsilyo at walang pagdadalawang isip na sinalakay si Sadiq. Pinagsasaksak nila ang binata ng maraming beses mula mukha hanggang paa nito na nagresulta sa labis na pagduruko na siyang agad namang ikinalagot ng hininga ni Sadiq. Ngayon alam na ng mga pulis at ng pamilya ni Sadiq na wala na talaga ang binata, kaya't ang investigasyon ay nauwi na sa kaso ng pagtapos ng tao. Tinanong naman sila ng mga pulis kung nasaan na ngayon ang wala ng buhay na katawan ni Sadiq, na sinagot naman ng mga salarin na matapos nilang mailigpit ang binata, pinagputol-putol nila ang katawan nito saka itinapon sa may burol. Dinala ng mga pulis ang mga salarin sa nasabing burol para ituro sa kanila ang eksaktong lokasyon. Natagpuan naman ng mga pulis ang ilang bahagi ng katawan at sa may di kalayuan natagpuan naman ang putol na ulo nito. Sobra nang nawasak ang ulo at di na matukoy ng mga pulis kung si Sadiq pa talaga yon o ulo na ng ibang tao. Gayunpaman, matapos tingnan ang damit ng pinagputol-putol na katawan, kinumpirman ng mga magulang ni Sadiq na anak nga nila to. Kaya't mabilis na ring sinampahan ng mga pulis ang mga salarin ng kasong pagtapos ng tao. Habang nasa kustudiya, gumawa ng ilang pahayag si Omong Ching Marma, isa sa mga salarin.
Sinabi niyang nagkaroon sila ni Sadiq ng ilang hindi pagkakasundo sa manukan, kaya't nagpa siya si Omong Ching ng maghiganti sa binata. Bukod pa rito, binanggit niya rin sa kanyang pahayag na siya talaga ang tumapos kay Sadiq gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sinabi niya ring prinito niya at kinain ang ilang bahagi ng katawan ni Sadiq para hindi na tumatagpuan. Isang kakilakilabot na aksyon para sa paghihiganti. Sa sandali namang lumitaw ang balitang ito sa media, nagsimula ang mga protesta sa buong bansa. Sobra ang galit ng mga tao. At nang kunin na ng mga pulis ang lahat ng mga akusado noong September 11, hinablot ng mga tao si Omong Ching mula sa kanila. Binugbog siya ng husto ng mga galit na tao at doon na rin binawian ng buhay. Bago pa man siya mahatulan ng korte, ang mga tao na mismo ang nagbigay sa kanya ng sentensya para sa kanyang nagawang kasalanan. Sa kabilang banda, kahit napakahirap, nagawa namang maalis ng mga pulis ang lahat ng iba pang mga akusado at nailagay sa loob ng piitan at mula noon, wala na ring update tungkol sa kasong ito. Sakali namang makakuha po ako ng update, ilalagay ko po sa community post ng channel na to. Sa kabila naman ng pagkakahuli sa mga salarin, nawalan pa rin ng mabuting anak ang mga magulang ni Sadiq, anak na sobrang nagmahal sa kanila, na may napakatayog sa ng pangarap para sa magiging buhay nila sa hinaharap.